Great and loving Father in heaven, we come before your throne of grace, acknowledging your greatness, your great love, and you are our all-knowing God. We come before you this evening, dear Lord, with heartfelt thanks for giving us this time to contemplate the life you've given to each one of us, that our life here on earth is just but temporary, and we are aiming in that heavenly kingdom where our lives will be forever with you, our Maker, our Savior. We thank you for giving us another chance to hear your words tonight through Pastor Gamusa, that the bereaved family will be comforted through your words, and they will find peace, comfort, and blessed hope. That if we only stand on our faith, grounded in your protection and your guidance and your love and comforting words that we'll be hearing tonight, will be strengthened to have the eternal hope for the eternal life. Thank you, Lord, for blessing us all tonight as we'll be hearing your words to comfort us all in our bereavement through the passing of our brother. May you bless especially Sister Priscilla in her bereavement, that you will touch her heart and will find joy and peace through your words. Forgive us, Lord, from all our sins, and make us worthy of thy love and of your grace. In the love of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Kalibutan dilitni ang atong puluyanan, kay ako sa kalumalapay lamang. Atong puluyanan tuwa sa langit, sa atong Diyos ikawilihan, dilhi sa yutan na pulos kasalanan, puno sa kaguot o kapakyasan, igsoon dilini ang atong puluyanan, at tutas sa langit ngarang tangpuyan, diin wala na'y kasakit
Igsoon sultihan ko'y ikaw, biyay ang tanan, o magtigong tagbaan dito sa langit. Nga puloy ang atuta sa langit, naramdam ko'y an, diin wala na'y kasakit, nga atong matagamtam, dito ta ninyo mag-uban. Kauban Jesus sa langit nga puloy anan, at tuta sa langit nga ramtang puyan, diin wala na'y kasakit, nga atong matagamtam, dito ta ninyo mag-uban. Kauban Jesus sa langit nga puloy anan, dito ta ninyo mag-uban. Kauban Jesus sa langit nga puloy anan. Amen. Maraming salamat sa awit, no? Sa pagdalat sa Ginoo, iba dito o kagiyang kauban, no? So, ang piling grupo mag-eksinan, marang bago ni na, kasi ngalan sa yung grupo. Icons. Ha? Icon singer. Deacon Singers. Ay, Deacon Lisan eh. Icons daw, icons. Icons. Elder of Deacon. Ah, Deacon si Gina, mo yung mga tungkol sa isa. Okay. So, karon nga diri mga kaigsunan, no, ato pagkumalandong pagdaan pagsagad, no. Luhan kini decision must be made in life, not in yet. Wala po ta. Ilong Diyos, nagya sa mong kinabuhi, magliang muna-una, ang dama mong kasing-kasing sa pagdawat sa mga mensahe, na kini maghatag ka namo o panglantaw, na kini kinabuhi, nga mong ituptan karon. Isa kini kasagrado, importante alang ka namo, nga tagaan na mong ibili, labi na yun ang mga desisyon na ginahimo na mo sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Si David, sa Gilanon, mabasa na ito diya sa 2 Samuel 12:19-23. Si David, kuman nga nakasala siya, papatay niya si Uriah, kuha niya ang asawa ni Uriah na si Bathsheba, ibadlong din siya ni Nathan. Man pagdadlong ni Nathan diya sa iya, nga ikaw nakasala sa tubangan sa Ginoo. Pagkalikod gid ni Nathan, ang hitabo si David, ang iyang unang anak nila ni Bathsheba, nagsakit. Sa sulod kini sa 7 ka anak. Pagsakit, murag si David kay giingon ni Nathan ang imong anak, no? Consequence sa sala ng imong gibuhat, mamatay ang imong anak. Then, sa dinak na ang buhat ni David, medyo po nakapahimang bulak eh. Sige na, okay. Kaya ano, busy na. Wala na mo live. Ah, naman akong live. Pero dito. Pili ka na akong i-picture. Sulod. Kay silang pastor. Pastor Gamusa. Pay mo ka pag balay-balay. Oh, sige na. Uy, kabalo ko sa imong kabisi.
Ingon niya, is the child dead? Namatay na ba ang akong anak? Mga singgit ni David. Then, ang iyang mga gisangpan, yes, na your child is already dead. Doon ka mo, kung sa may reaction. Pag-ingon nga, namatay. Ha? Sakit. Dati, pag ikaw, pag kamatay, pagka ikaw yung kinamatay, siya reaction. Di ba sabot? Dili ba sabon, no? Muni sa ang normal na to, no? Na basta mamatyan ka, dili ka magmurta itakbuman sa kalibutan, na di ka sumasabdan nga, grabe ka, bukat kayo. Pero tanawin nyo, si David, reaction, ako basahan na, pagkabalugin niya na iyang anak namatay yun ni David, verse 20, then David got up from the ground, o unsa na, after he had washed, put on the lotion, and changed his clothes. O kung sa'yo, he went up to the house of the Lord and worship. You know? Yan, reaction, English nga, nagbangutan, ang sa ilang yan, ano matigil lagi? Ano ang tayo reaction? Pero si David, dili na may reaction. Ang reaction ni David, ato rin siya sa, hindi siya, ligo siya. Unya, ato na yun siya sa, prepare sa ato na yun sa pagsimba sa Ginoo. And he requests his servant, please, give me food, and I will eat. Muna yun niya. Gayon, sa diha mo ni reaction ni David, tanaw ako sa reaction mo sa matindan niya. Ingon siya ang matindan, ano yan naman imong reaction? Ingon siya, while the child was alive, you fasted and wept. Oh, samtang buhay pang iyong anak, unsa ka, nagbangutan ka, o wala ka nagkaon. But now, ang bata namatay na. Ano nakuha mga magpagkaon? Balino. Balino. Na ang pagbangutan, dito na sa mana na namatay. Pero siya iya bangutan, dito pa sa buhay. Tanawan niyo. He answered, mo ni ang prinsipyo ng kinanglan, tagaan na ito pagtagan. Ingon siya, nagtubag siya, while the child was still alive, mo ni tubag ni David, I fasted and wept. Wa ko nagkaon ug naghila ko atubangan sa Ginoo. Who knows? Ingon siya, the Lord may be gracious to me and let the child live. Masing ay, no, ang bata mabuhi pa, no, o matagaan pa o kaluyan pa sa Ginoo. Karon, iya declaration. But now that he is dead, why should I go on fasting? Ano fasting kung ako, namatay naman. Tingin siya dahil fasting. Kapag fasting mo doon, muna itong mga paghangyo, lahong mga paghangyo, sige mo. Can I bring him back again? Mabalik mo na po siya. Inamatay naman siya. Dahil sa pagiging niya, I will go to him, but he will not return to me. Ini nga text mga itsuna, naghahatag ni siya hula buhay sa kamaapuran na moment. Death is final. Ang kamatayon, final na siya. Choices cannot be changed after death. Ang pagpili, hindi niya na usa, kumamatay na. Then, muna yung David, while alive, muna, there is what? There is a hope and what? An opportunity. So muna nga, sometimes, bisan unsa pa na kalistanan, magian na to sa kalibutan, basta buhi pa ta, naka pa na paglaom. Bisan unsa pa na kalisod, ang imong ginaluplo, unsa pa na ka, maot, panglantaw mo sa kalibutan, pero sometimes buhi pa ka, naka pa na sa paglaom, no? O naka pa dito sa opportunity. Amen? So, David understood, life is for what? Is for decision. Muna ang sabta ni David na kinabuhi karon nato puno isa sa desisyon.
Nga naman, kay dito sa kamatayon, wala na. Di, nakamakalisan dito kung matay na ka. No, mga kaigsunan. So, muna inyo ni David, while the child was still alive, I fasted and wept. Nga naman, kay si David, mga kaigsunan, life is a time of prayer. Mama mo na, kay samtang buhi ta, panahon kini sa pagampo, panahon kini sa paghinumsol, panahon kini sa reconcile, mga kaigsunan. Hindi ka magkainom nga, dili na tinuod. Na, pantay na ka, mamatay do. Sige na, kalagong na yun ka. Diba? Malunggan na doon ang kamay sa kilanon. Dili na sa tinuod. Pantay na ka, mamatay yan ito ah. Kalagong na yun ka. Tokon na yun ka. May record mga kuman sa matay, dito ang ganoong ang patay. Wala no. So, death, kaya nga naman, muna na karon, no, is the time of season of opportunity. Karon din na siya. Dayon, muna yun niya, kay sunod ani, kuman ko na niyo, napagupong na. Dayon, ang hagit mo ni, buhato na to karon, samtan o sa buhi pata. Then kadua, sunod, yun siya. But now that he is dead, why should I go on fasting? Because death closed the door to earthly decision. Muna yung ni David. Mana magod, namatay na magod siya. Nga naman, sabi mo, mato ko dito sa iya. Maghila ko, magpangutan ko, hindi na kumakaon, kung sa mga imuon ako, nga, para lagi siya. Mabalik ko siya. Hindi na ko siya mabalik. Human na ko siya, no? Ang iyang desisyon niya yung kalibutan ng mana. Kung sa mga prinsipyo, makuhaan na to, pabasa na to na sa Ecclesiastes 9:5-6. Kung sa mga sa prinsipyo, the dead know nothing. Wa na gina. Maray nun niya, pero nga naman, mahadlok na tawag dahil sa interior eh. Oo. Oo, bito. So, nga naman, mahadlok na actually, wala, hindi na mahadlok. Ang mahadlokan mo na ito sa cemetery. Actually, hindi niya ito kalubong. Kanang buhi, diha na ginuang. Pero, katong nalubog, wala. Kaya nga naman, ang namatay, ana sa dili na sa mga manimalos, dili sa mga na bantay lugar. Abdi magikadiri. Ginuangan ko ni mo sa una, banaton ta kadiri. Wala na. Dili na sa dinor. Yawa. Ha? Yawa may nako. So, Ecclesiastes 9:5-6 na prinsipyo. The dead know nothing. So, karon, our choice in life determines, no? For now. So, sa mga pamilya, sa may atong application na niya, ang kamatayon reminds us of life fragility. Nagkaroon ba niya? Na ang kamatayon, sa kuno, nagapahinumdom ka na ito nga ang kinabuhi sa nang fragile ka ni sa Bisaya. Delikado. Balik lang mabuak. No? Pero tayo sa umok, kung sa pa, parang isa, ang pinianan niyo kay kung wala sa gamay, wala na. So, iana ang kinabuhi, tanawa. Kung sa minita ko kagabi, dati na ito, aliwalik na ito kagabi, pag-uli na ito. Grabe ang nahitabo na dahil sa palibot. Kamusta mo itong maestro? Madeo. Ay, nari, nari sa pikas niya. Okay. Wala pa siya nauna-una na mga tumitabo sa iya, ha? You see, ingat yung kinabuhi. Baka yung batong lang daw, pero pa yung, Muni ang realidad. So muna nga, dili na i-accept na ito ni. Duwato na ito ni. Muna nga, ang pinga na ito ni. Karoon, kita buhi pa. Muna, kinangan, ang pinga na ito ni. No? No? Kung saan na ito pag-amping? Ito niya, there is an urgency of faith and decision for Christ. Muna pag-amping. Huwag pasabot, utangan na ito. Ginoo, na? Kay naa ang kasiguruhan niya.
Bisan unsa pa mabunda sa ulan, bisan unsa pa nga alon sa laban, unsa man mahitabo diya sa ato, pero naa ta sa Ginoo, dili ni sa problema. Ngano man, kay balik man ni sa ato, kining kinabuhi nga mawala aron. Muna kay importante ang desisyon nga himuon nato karon. Muna niya kinahanglan high urgency. Kung magpaabot pa ta sunod, dili. Karon na. Mamalandong na ta. Ano say, uban basta panapon Bible na sad. No. Mo ni ang kinahanglan nato karon asa na magtapos sa tao. Dayon. Ngano man urgency. Urgency ang pagtuo nga ato gikinahanglan karon ug urgency ang paghimo ng desisyon sa pagsunod sa Ginoo. Ngano man kay ngano we cannot wait until tomorrow because tomorrow will never come. Di na gid na maabot ang kung maabot ang ugma. Pag-ugma na sa. Ayun mo Matagor. And tomorrow will never come. So making decision is karon. Today. Turn to God. Today. Karon yan yaw. Malandong ta. Ginoo. Unsa man akong ginabuhi. Taas na nga panahon nga din wa ko diha kanimo karon Ginoo magbisay ko mabalik ko sa imo. Kay karon wa ko kabalo. Kasi mabaha na pod. Nya kasi pagagi na ko sa kusog na baha niya. Kasi maano ko. Wa ta kabalo. No? Mo ni ang ginatawag nga kinabuhi. Naay usa ka tawo, kini si Carlos. Si Carlos maayo na tawo, respected sa komunidad. Kini si Carlos. O si Carlos, grabe din magtrabaho yun. Palangga niya, panimalay, suportado niya, paminapit tanan, provide niya. Tingnan siya sa iyang asawa. Carlos, na pag-alagad na sa Ginoo. Wapo na na yung ginabuhi. Ginoo na lang ginanglan nyo. Sabi nyo, kung sa itubag ni Carlos, yung si Carlos ha, sa later na lang ko. So, sige lang, kamo lang sa. At buhay, mo nilita po ni Carlos. Suddenly, si Carlos, nagsakit siya. Sa diya, nagsakit siya. Gina siya sa doktor na, Carlos, hindi mo sakit, ikamatay ganili mo. Kung bubuk na lang ang imong panahon. Happy rin mo. Malandong si Carlos nun siya. Ay, saya na. I realized I wasted opportunities and broken relationship. Ako na yun. Ingon siya, wala naman, matino naman ko. Pero, ingon sa isang ka, ingon pa, pero ginawa pa man siya. Ako ba siya ginawa? Ingon ni Carlos, while still he's breathing, Carlos food his family. Yan ay may mga unsettled food sa iya, mga kabataan ko sa iya mga sakot. No? Si Carlos Koreksunan, itawag na iya nga kabataan, no? O nagkumpisar siya sa iyang sala. No? Nangayo siya o pasaylo o gisurrender niya kini sa Ginoo. O di na ginupungan tungkol sa balapian ni Carlos, si Carlos namatay. Pero sa wala pa siya namatay, nakahimo sa desisyon sa pagsunod sa Ginoo. His heart was what? Was on peace. He died shortly after. But isa na ito kay Carlos, he has assurance for what? For salvation. Ayun pinaka last trip si Carlos. Nakahimo pa sa katapusan niyang desisyon sa kinabuhi niya. Nagtawag siya ng ayos sa pasaylo kung nag-commit siya na sa iyo. So, muna ang isa ka na kong lesson. Remember this, ha? We cannot undo the past. Di na ginagawa na mabalik ang sa to ang manting labay. But, we can decide for Christ while we are still. Amen, John? Muna ang prinsipyo na nabatman. So, after that, ano siya? Choice.
are sealed forever. Pag human mo namatay ka, ang imong decision, ang imong gipili, mao na magsilyo kanimo hangtod sa kahapon. So karon nga gabi ang kinabuhi ni Carlos cannot change the past. But ingon siya, while still alive, he could decide for what? He could decide for Christ. So after that, there would be no chance, no? His choice sealed his eternity and destiny while he is what? He is alive. So, nga naman, tungod kay, we do not know how long we live. Tandaan na ito ni. Di, wag kita kabalo. Kung sa kata sa pagbinaboy, wag man ta kabalo nga si Sir Stephen, no? Itagaan sa Ginoo 71, no? 71 years old. Kita, wag ta kabalo. No? Kung pila ihatag sa Ginoo kanato. Wa na gipakapin sa ato pagawas na to yung kalibutan. Kaya gihunghugan ta, ikaw kubinta ka. Makaya na. Ikaw sipinta ka. Ikaw sisinta ka. Ikaw yung tira ka. Wala. So, muna, katinanglan. Aron pa lang na today is the day to repent. Ginusot ka. Ibalito na ito itong kailangan. Forgive ang kinanglan na ito, pilihan na ito. Sige mo Isos na ato personal o class. So, karon nga gabi, no? Decision, balik ko na po rin yung statement. Karon palang daan, maghimo na ka sa ato mga decision sa pinag-ato. So, karon nga gabi, muna itong bubok na kahit, no? Muna na si David, man yun, pag-declare na yan bata namatay na simba sa bagay sa inyo. Ili siya, kaya naibalo siya. Siya, kung saan niya nga, dangoy-ngoy. Sarap mo dangoy-ngoy na. Ha? Hinilaka, no? Lumgo mo na, simba. Grabe nga, gilaka, no? Isa, kung saan pa na to, hindi na siya pabalik. So sa ato pa, i-accept na to ang realidad nga mauni ang destination sa tao. Ang atong na lang kung saan na ito pagmanis. Ha? Kung saan na ito pagmanis. So karon ipibalo kita let us choose Christ. Bukangan na ito. Hindi na pagpili sa Kristo. Wala na siya wala na siya require na unsay mo religion. Pagpili lang. Kay later part sa imong ginabuhi, iyahan na ka sa Ginoo. Anak. Butay na. Please. Tuguti, magsulod ka na ako. Biyahe ko. Then you will know later kung sa giya sa Ginoo o sa imo. Sa imo. No? Ang Diyos, magpangalangin ka na to. No?